Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa ko ng Q&A. One viewer gave me an idea na gawin tong video na to kasi sabi niya sa comment, why not gumawa ka ng video about budget? Paano ako mag-budget every month? For me, gusto ko rin i-share yung mga experiences ko, mga personal experiences. Hindi ako expert when it comes to advices talaga, guys. Kasi mismo ako kailangan ko rin ng mga advice. But I will answer the questions based on my personal experience. This is from Stephanie_90714. Worth it ba kumuha ng house and lot sa mga housing? Yung mga technical or yung mga very complicated stuff about housing, guys, hindi ko alam yan. Pero for me lang, feeling ko mas worth it siya kesa sa pagkuha ng condo. Pero again, lagi kong sinasabi, guys, na depende yan sa budget nyo, depende yan sa gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Kasi ito yung ginawa namin ni My Loves. Bumili si My Loves ng condo, hindi dahil dito niya nakikita yung sarili niyang tumira for the rest of his life or with our future family. Future family! Binili niya tong condo na to kasi gusto niya tong maging investment. And that's where the house and lot comes in. Yung binili naming bagong bahay. Kasi yung mangyayari, guys, most probably, pagkalipat namin dun sa bagong bahay, of course, wala nang titira sa condo na to. Gagawin namin siyang business like parentahan or for Airbnb, ganun. Gagawin namin siyang business para makover niya rin yung mga expenses. So, yun yung ginawa namin. Bumili muna kami ng condo and then bumili kami ng house and lot. Of course, para maka-earn kami ng extra, gagawin naming business yung isang investment. Then yung isa, yun yung titirhan namin. If that even makes sense. Bakit ko ba ginawa tong video na to? Hindi naman ako marunong mag-explain. Hindi ako magaling mag-explain. Pero I hope you get the thought. Bumalik tayo dun sa question niya. Worth it ba? Kung itong ginawa namin, yun din yung plano nyo. Siguro masasabi kong okay, worth it siya. Pero kung balak nyo bumili ng condo kasi gusto nyo siyang tirhan for the rest of your life, hindi ko talaga marirecommend. Kasi maraming hidden fees ang condo, guys. Kung alam nyo lang talaga. Siguro pwede ko namang sabihin yung mga amount kasi para may idea rin kayo. Okay, sa condo, guys, aside from your monthly sa bangko, pagpalagay natin nasa 20,000 siya per month. Yun yung pinakauna mong babayaran. Yun, given na yun kasi inutang mo yung investment eh. Next is the monthly bills. Given na yung mga kuryente, yung mga tubig, internet, cable. Pero on top of that, you will still need to pay for monthly dues. Mabigat siya. Kung monthly dues namin dito, guys, umaabot ng 3,500 to 4,000 pesos. Monthly dues lang yun. Wala pa yung kuryente, wala pa yung cable, wala pa yung internet. Monthly dues lang yun dito sa condo mismo. Binabayaran ko yan sa mismong office ng condo sa baba. Yan yung monthly namin on top of the bills talaga. Ang sakit na. Ang sakit sa bulsa. Kasi ang laki na nun, ang laki na ng amount na yun. It's even bigger compared to our kuryente. I'm not even kidding you. Yung kuryente namin ngayon, umaabot na lang ng 1,500, 1,700. Pero yung monthly dues namin sa condo, 3,500 hanggang 4,000. Hindi bababa talaga yan. And you'll be paying that for the rest of your life. Forever. Let me get the bill. Okay, may legit bill ako dito, guys. Hindi ko to sinasabi dahil gusto ko lang kayong i-discourage kumuha ng condo. Hindi ko naman kayo totally din-discourage, guys, kasi kung kukunin nyo to as an investment or as a business, pwede naman siguro. Pero kung titirhan mo siya like forever, hindi ko talaga marirecommend. That's on top of our electricity and other bills. Sa house and lot naman, sa housing, meron din namang association dues, pero 500 lang, guys. Nasa ganung rate lang kasi dun sa kinuha naming bahay, yung monthly association dues is 500 pesos lang. Ang layo sa 3,700. Gusto ko talagang sabihin sa inyo yung mga exact figures kasi gusto kong maging aware kayo kasi itong mga sinasabi ko, hindi lahat yan sinasabi ng mga broker or ng mga agent. Gusto kong mas informed kayo based on our experience. So again, worth it bang kumuha ng house and lot? For me, sobrang worth it compared to getting a condo if balak nyo siyang tirhan. If balak nyo siyang maging business, think okay lang. Balak nyo siyang tirhan for the rest of your life yung condo, I don't really recommend it. Pero kasi, guys, I need to accept it or we need to accept it na ganito na talaga kasi nga, pinili ni My Loves na kunin to and it's part of the investment, shall I say. Gusto ko lang kayong maging aware na ganun yung kalakaran. From BRN DDL, yung question niya rin, hello po, ano pong cons and pros living in a condo unit rather than sa house and lot? Yun na nga, nasabi ko na yung pinaka top of the list, extra bills. Yung number one con
sa pagtira sa condo. Meron din namang maraming pros ang pagtira sa condo guys, kasi yung safety namin dito, guard sa baba, hindi basta-basta makakaakyat yung ibang tao sa mga units unless pupuntahan ka ng owner dun sa baba or kakilala ka na ng guard, like alam na nila na relative namin, ganon, friends namin. Yung safety, sobrang isang pro din sa condo guys is malapit kami sa lahat. As in lahat. Nasa city kasi kami, kaya malapit kami sa lahat ng mga kailangan naming puntahan, like malls, hospitals, schools. Compared sa mga house and lot, diba, most of it, like parehas nung nakuha naming bahay, malayo talaga siya sa city. Yun din yung con ng house and lot, malayo siya sa city, malayo siya sa lahat. Ano pa ba ang ibang pro ng condo? Siguro maliit lang siya, kaya mabilis lang siyang linisin, pero mabilis din siyang mag-clutter. Kasi nga, pag nag-accumulate na yung mga gamit mo, na akala mo maliliit lang yung mga gamit mo, pero pag nagbagsakan yan lahat sa isang maliit na condo, magiging masikip yung condo. Like sa house and lot, mas malaki yung space, mas malaki yung ibang rooms. Dito sa amin, 1 bedroom lang. So, yung ibang condo nga, studio unit lang talaga. Lahat nasa isang kwarto. Yung dining, yung bedroom, yung kitchen, yung CR nasa isang kwarto. Sobrang sikip. I can't even imagine. Kasi nga dito kami guys, 1 bedroom na to ha. Nasisikipan talaga kami. What more kung mga studio units lang. So, yun, marami siyang pros and cons, pero yun yung mga main ideas ko. Also guys, minsan mas mahal din yung condo sa bahay. Kasi itong condo na to, mas mahal pa to sa bahay na kinuha ng parents ko. Tapos house and lot na yun. Itong condo lang. Ito, from Ma'am Surgeon, paano ba magtipid pag students, Ate Chinky? Nung elementary ako guys, yung baon ko lang siguro grade 1 to 6 is 10 pesos. Yung baon ko nung first year high school to 4th year high school, 20 pesos. So malapit lang din kasi yung eskwelahan ko sa bahay namin. Like walking distance lang talaga siya. I think yun din yung naging reason ng parents ko. But sobrang liit talaga ng baon ko guys, to the point na ayoko nang mag-snacks kasi nga pag nag-snacks ako, wala nang matitira sa baon ko. Pero since bata pa ako noon, parang nag-go with the flow na lang ako. Hindi ko pa naman kailangan mag-savings. Yun yung nasa isipan ko, hindi ko kailangan mag-save. Pero pagkadating ko ng college, doon na ako sobrang nahirapan talaga kasi yung baon ko nung college guys, 100 pesos lang per day. I know, mas malaki pa nga yung baon nila Leia, I think, kasi 150 ata sila. Sa akin talaga 100. And to take 3 rides ako before makapunta ng eskwelahan. Tapos magla-lunch pa, magsa-snacks pa. So yung ginawa ko noon, para magkasya yung 100 pesos, nagbabaon na lang ako ng rice. Kung possible, nagbabaon ako ng rice at saka ulam. Pinapabaunan ako ng mama ko. Medyo alam ko yung iba dyan, yung mga ibang nasa college, mahihiya. Alam ko yan kasi na-experience ko din yan ng mga first year to second year college. Siguro nahihiya pa akong magdala ng baon. Buti na lang yung mga kaklase ko, yung mga kaibigan ko sa college, ganun din, like nagbabaon din sila ng food, ng rice. Parang na-realize ko din, sobrang laki ng masisave ko pag nagbaon ako. So yun yung ginawa ko para mas may matira sa 100 pesos ko. Sobrang hirap guys, as in, umabot pa talaga sa point na yun tong sundin, pero umabot pa talaga sa point na sa sobrang liit ng baon ko, kinailangan kong magbudol-budol sa parents ko. Kailangan kong magsinungaling na may ganitong expenses, may ganitong pinabibili yung professor, gano'n. Para lang talaga magkapera ako kasi yung baon ko binibigay ng Monday, 500 pesos. So, kailangan ko yung i-budget up until Friday. Pagkadating ng mga Thursday, Friday, ubos na siya, besh. Minsan, ubos na talaga siya, kaya kailangan kong modus operandi. Pero that's bad. Hindi natin alam yung hirap ng mga magulang natin. Ngayon ko lang yan na-realize kasi nga matanda na ako, tapos na ako mag-aral. Ako na yung naghahanap ng pera. Ngayon ko lang na-realize, pero nung college, alam ko yung mga pinagdadaanan nyo. Pero as much as possible, please, magbaon kayo. Sobrang laki ng masisave nyo sa mga baon nyo. Yun yung number 1 na maipapayo ko sa inyo. Huwag kayong mahiyang magbaon ng food. Okay, from Main Lunay, tunga food mo ni My Loves og Byronon. Yung tanong niya is, anong tunga? Hate. Hate po ba kayo ni My Loves sa mga Byronon? Sa mga babayaranin? Ewan ko. Parang ganun na nga guys. My Loves, naka-assign sa mga bigger amounts talaga, like yung sa bangko. Siya yung nagma-monthly doon. Pero lahat ng bills talaga, as in lahat sa akin. Pati yung grocery ngayon, akin na talaga lahat. Another question from her is, weekly mo ga-grocery? Weekly daw ba kaming nag-grocery? Hindi. May mga times nga, diba, na 1 month before kami mag-grocery ulit. Pero hindi nyo lang napapansin kasi nga, yung mga vlogs ko, laging grocery shopping. Kasi yun lang yung interesting i-vlog sa buhay
namin pag nag-grocery shopping. Pero hindi kami weekly guys. Kasi minsan din, pumupunta rin kami ng palengke, bumibili kami ng isda, mga seafood, tapos yun na yung lulutuin namin sa gabi, and then pagkabukas. Pag didn't even know me, how do you control yourself po when it comes to needs and wants? For me, madali lang. Kasi alam ko yung limitations ko. Tama ba? Yeah, for me, madali lang guys. Kasi pagkadating ng mga babayarin, as much as possible or as early as possible, binabayaran ko sila agad para wala na akong iintindihin or wala na akong iisiping ibang bagay. Para hindi na ako ma-stress na, hala, hindi pa pala nababayaran yung kuryente, ganun. So, uunahin ko muna yung mga bills kasi yun yung mga needs. After I pay all the needs or masettle lahat ng mga kailangang isettle, ay hindi pala guys. Yung ginagawa ko pala is, pagkadating ng sweldo ko, or pag may pumasok na pera sa akin, a part of it goes to my savings. Yung savings na minsan hindi ko talaga ginalaw. And then after that, yung expenses na or yung mga bills na. And then after the bills, yung matitira is yun na yung para sa food namin. Like, minsan, di ba, lalabas kami kakain. Yun na yung gagamitin ko. Minsan, pag gusto kong bumili ng extra clothes or mga bagong damit, yun yung gagamitin ko. Makeup. For travel, yun. Yung mga extra money. So, I think nakokontrol ko siya kasi alam ko yung priorities ko, which is my savings and the bills. So, pag okay na yung dalawang yun, magiging mapayapa na yung damdamin ko. Ito, from Chemi5415. Ate Chinks, magkano ang budget mo kapag nagbili ka ng mga damit na brand? Hindi naman ako laging bumibili ng mga damit na branded. If you can see my closet, sobrang konti lang ng mga damit ko and sobrang konti lang dyan yung branded. Hindi siguro ko lang nabilhin na branded is yung jeans. Kasi malaki akong babae, mahahaba yung mga bias ko. Sobrang hirap talaga sa akin, sobrang struggle maghanap ng mga perfect fit na jeans. And sa mga branded ko lang siya nabibili. Forever 21, Terra Nova, H&M, yung mga brands lang na yan yung binibilhan ko ng jeans kasi dun lang din may nagkakasya sa akin. Pero kasi sa akin, yung mga jeans, pwede kasi silang ulit-ulitin. As long as yung mga tops mo iba-iba, parang okay na. Kaya dyan ako bumabawi sa mga mumurahin na tops, kaya mas marami akong tops na binibili na iba-iba. Kasi dun lang ako nakakabawi kasi yung mga jeans ko paulit-ulit kasi nga mahal bumili ng iba't ibang jeans. So hindi ko talaga masasabi yung exact budget ko. From Hey, it's Gloveline, paano po mag-ipon? May technique po ba kayo? Wala akong technique, pero meron akong sariling way of saving up money. Pag ayun na nga, pag may dumating na pera, pag nagsweldo ako, a chunk of it goes to my savings na hindi ko talaga gagalawin. Up until now, hindi siya nagagalaw kahit piso, guys. So, yun yung ginagawa ko for my savings. So, yun yung technique ko, siguro. Pag may savings or pag may pera ka ng tinabi, wag na wag mo yung gagalawin, anumang mangyari. Pero pag emergency na talaga, guys, siguro na hospital, simba ko, palayo, knock on wood, yun, pwede mo na siguro siyang galawin. Pero as much as possible, wag na wag siyang gagalawin. Kasi for emergency purposes yung savings. Yung mapapayo ko lang talaga guys, pag may pera kayo, extra pera, ilagay nyo agad sa savings. Kahit kalahati or kahit 1/4 lang nun, maglaan kayo for savings. Kasi hindi natin talaga alam anong mangyayari. Kahit may insurance ka pa, kahit maganda pa yung trabaho mo, hindi talaga natin alam yung mga mangyayari. Kaya, importante yung savings. From Dorina Handig, paano kayo nagpaplano ng trips nyong magkakaibigan kahit yung iba may work? Yung mga trips namin guys, either biglaan or either pinagplanuhan. Kung gagawin natin example is yung Siargao trip namin, yung recent trip namin. Nakakuha kami ng ticket last year pa nung nag-seat sale yung Cebu Pack. Sobrang tagal na nun, kaya nagkaroon ng enough time yung mga kaibigan ko mag-leave ng work. Pati si My Loves. Kasi sila My Loves, a month before your vacation or your leave, kailangan mag-file ka na ng leave. So, ayun, sila Vita din. Mag-file na sila agad a few weeks before the trip talaga. So, kahit may work sila, sinisigurado namin na may enough na time na makapag-file sila ng leave para makagora ang lahat. Another question about travel is from Mamar Hoan Vildes. Travel budget tips. Never kami ni My Loves nag-travel na hindi nakasale yung tickets namin. Kasi of course, malaking savings yun guys. Kasi yung mga regular price na tickets sa aeroplano, sobrang mahal. Yun yung pinakauna. Pag mag-avail ng mga regular plane tickets, maghanap ka talaga ng promo. Para naman sa tours, mga tours kasi hindi na namin kontrolado talaga. Like for example, gusto namin kumuha ng travel agency para mas smooth yung travel namin. Hindi na namin makokontrol talaga yung price. So, maghahanap na lang kami nung pinakasulit and pinaka-affordable. Pero parehas nung ginawa namin sa Siargao guys, hindi kami kumuha
ng travel agency, kami-kami lang. And good thing may mga viewers kami doon na sinamahan talaga kami. So, mas nakasave kami sa expenses. Yung food namin, na malengke sila ng isahan para sa whole trip talaga. Hindi kasi talaga food yung pinunta namin sa Siargao, kaya hindi namin ginastosan ng bongga yung food. Mas gumastos kami sa mga travel talaga, like yung pagpunta-punta ng iba't ibang lugar. So, okay lang sa amin na dun lang kumain sa pinagsistayhan namin. Hindi na kami kumakain sa ibang lugar, like ibang restaurants. Mas nakasave kami dahil dun na kami kumain. And yung expenses sa food na divide talaga namin. Yun din yung isang tip ko pag nagta-travel kayo. Hindi naman kasi lagi food talaga yung pinunta natin dun. Yung place talaga yung pinunta natin dun. So, as much as possible para mas makasave kayo, mamalengke na lang kayo for everyone, and then i-divide nyo na lang yung expenses, tapos doon na lang kayo sa pinagsistayhan nyo kumain. If possible lang naman. May magandang place doon na gusto nyo i-check, sikat yung food nila, masarap yung food nila, pwede din naman. Pero, ayun, yun yung ginawa namin personally sa Siargao trip. Maraming mga students dito na nagtatanong sa akin about budget. I can't even stress that enough. Wag kayong maghiya-hiya, wag kayong maghiya-hiya, wag kayong mag-uwaw-uwaw ba. Wag kayong mahiyang magdala ng baon. Mas mahiya kayo kung wala na kayong pera dahil nahiya kayong magbaon. Okay, from Sarah_Janem, how much do you allot on your shopping expenses? I don't always shop. Let me just be clear. Hindi ako laging nagsha-shopping, guys. Siguro nga sa January at February, hindi talaga ako nag-shopping. May mga binili lang akong pakonti-konti. Pero most of it para talaga sa kondo. Like food, ganun. Hindi talaga siya like shopping for myself. Para lang akong laging nagsha-shopping sa vlogs. Kasi yun nga lang yung napapakita namin sa inyo. Kasi yun lang din yung interesting. And yun din yung mga gusto nyong panoorin. Pero most of the time, guys, andito lang ako sa bahay. Matambay lang kami ng mga kaibigan ko sa either sa condo or sa bahay nila. Iihaw kami ng baboy, or pag wala talagang budget, nagpapansit kanton, ganun. Yun lang yung ginagawa namin, guys. Hindi kami like shopping everyday. Hindi. Kaya hindi ko rin masasabi magkano yung inaalat ko sa shopping. Pero pag nag-shopping naman ako, I always make sure hindi siya lalagpas ng 5,000 pesos. I know malaki na yun, pero once in a blue moon lang naman siyang mangyari. Kaya I think okay lang. Hindi naman siya like every week nagsha-shopping ako ng hindi bababa ng 5,000, hindi naman. So, I think okay na yun. Para lang kaming magastos sa vlogs, guys, kasi puro siya shopping, grocery shopping, outfit shopping, ganun. Kasi yun lang yung mga ganap sa buhay namin na nava-vlog namin. Yung mga days na hindi kami nagva-vlog, yun yung mga days na nasa bahay lang talaga kami. Yung mga nakikita nyo lang talaga sa vlogs is mga shopping kasi yun lang yung nava-vlog namin. Ito, from me, Kim Jawad. So far, being a YouTuber, unsa na imong mga na-invest sa imong income? Ano na daw yung mga na-invest ko sa income ko when I became a YouTuber? Tell you honestly, guys, di ba 2 years ako sa call center? Wala talaga akong naipon. As in, kahit piso man lang, wala akong naipon kasi ubos talaga yung sweldo eh. Ubos na ubos, like simot sarap. Kasi nagbabayad ng bill sa bahay, tapos yung pamasahe mo pa, yung pagkain mo pa, mga gala-gala nyo, mga laag-laag. Maabot pa nga sa point na tingbits na jud, yung wala ka na talagang pera. Fortunately, when I became a YouTuber, ngayon lang talaga ako nakapag-save ng bongga, guys. And meron din kaming savings ni My Loves, like sa Alcansya, yung peso cents. Meron din ako mga iba't ibang tinatagong savings, aside from yung sinabi ko sa inyo na hindi ko ginalaw. Yun yung main savings ko talaga. Pero may mga iba't iba pa akong mga savings. Yun din yung mapapayo ko sa inyo, guys, kung okay na yung income nyo. Kasi I understand talaga sa mga agents, lalo na sa mga call center agents. I really understand bakit nauubos yung sweldo. Control yourself na lang yun. Mao na lang yun na siya. Control yourself from spending more than you're earning. Pag naging okay na yung income nyo, always make sure kahit konti lang, guys, maglaan kayo for the savings. From I'm Kiyaya, Ate Ching, sagol na mo og money ni My Loves. Unsa inyong setup in terms of financial? Naka-mix na ba daw or naka-joint na ba daw yung money namin ni My Loves? Not really. Meron kaming joint account, guys, pero meron kaming mga ATMs, like meron siya, meron ako. Tapos meron kaming joint account. Tapos may mga savings kami. Ganon. Hindi talaga siya like lahat naka-joint. Yung joint account namin, yun yung hindi ginagasta. Yung mga nasa ATM namin, yun yung mga for daily expenses. Ganon. Ano daw setup namin in terms of financial? Ayun na nga, tulungan kami, guys. As in, tulungan to the highest level. Kasi sino pa bang magtutulungan kundi kami lang? Malulubat na ako, guys. And sobrang haba na siguro ng video na to. So, I'll answer 2 more questions about
about budgets, gano'n. From Renjun Serafin, asa mas practical puyan, Manila or Cebu? Pa-shoutout mi dai Karen Serafin, Bryce, and Junjun Kainoy. Hello sa inyo ha. Ito daw yung mas practical tirhan, Manila or Cebu. Hindi ko alam yung expenses dun sa Manila, pero I think I have an idea. Mas mahal talaga sa Manila kesa dito sa Cebu. Namamahalan na nga ako dito sa Cebu, what more sa Manila. Medyo mahal na dito sa Cebu guys, what more kung dun ka pa talaga sa capital ng Philippines, sa Manila. Pero for me, since of course taga dito talaga ako sa Cebu, mas pipiliin ko talaga yung Cebu. Pero kung ikaw yung type of person na you're chasing for your dreams, I actually really believe na nasa Manila lahat. Or hindi naman siguro lahat. A lot of the opportunities lang andun talaga sa Manila. May mga nagtatanong dito, how much did you spend during Siargao vacation? Siguro hindi bababa ng 10 or siguro hindi lalagpas ng 10k guys. Less than 10k siya. From Chena ni, nagahatag pud kag sweldo nimo sa YouTube sa imong parents. Sabi niya, nagbibigay daw ba ako ng sweldo ko sa YouTube sa parents ko. Most of the bills ng parents ko ako, yun, galing yun sa income ko. Minsan, pag may mga extra income ako, like extra money, bibigyan ko din sila. Mga questions din dito guys, siguro mga 3 questions to. Sino daw dapat yung nagbabudget for the couple? For me, it doesn't matter kung sino, pero what matters is alam nyo yung mga priorities nyo and you meet halfway. You meet halfway. Met halfway na ikaw sa ganito, ako sa ganito. For me, hindi nagmamatter na kailangan yung babae talaga yung humahawak ng pera. Hindi naman guys. And for me, hindi ako komportable dun. Hindi ako komportable hawakan yung personal money ni my love. Siguro for now. Pero I don't see myself kahit ikasal na kami, I don't still see myself kunin yung pera ni my loves from him. Gusto ko may kanya-kanya pa rin kami. Pero yung mga responsibilities namin, like kami talagang dalawa. Like, joint siya. Hindi ko ma-explain ng mabuti. Basta gusto ko, hindi ako sobrang control freak. Lalo na sa, kasi money is evil, guys. I assure you that. Ayokong mag-away dahil sa, ganon. So, as much as possible, I don't wanna touch my love's money as long as nababayaran niya lahat ng mga kailangang bayaran, bahala ka na sa buhay mo. As long as may savings kami, as long as wala kaming utang, okay na ako doon. Kahit may iba't iba kaming pera, para rin naman kaming isa, ganun. Parang wala din siyang difference sino maghahawak ng pera. Kasi pwede naman gamitin ni my loves yung card ko, pwede ko naman gamitin yung card niya. So, parang gets nyo ba? Sorry guys. I think dito ko na i-end guys. Marami pang questions, pero isa-save ko tong ibang questions para sa next Q&A. So for now, kung may mga questions kayo na hindi ko nasagot sa video na to, please leave them on the comments below. Hindi ko alam anong topic natin sa next Q&A, pero leave your questions below. Yung mga hindi ko pa nasasagot, sasagutin ko on our next Q&A video. I hope nagustuhan nyo tong video na to, and I hope nakatulong tong video na to. Please don't forget to like this video, and also please don't forget to subscribe to my channel para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching. I'll see you soon, and hanggang sa